Ayan, sa pong pinagpala at maulang umaga mga kapatid. Ngayon po ay masarap matulog. Babawi po tayo ngayong sa nakaraang summer. Pero wag po muna tayo matutulog ngayong umaga dahil tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ito pong ating pag-aaralan ay isa sa pinaka minamahal at pinaka may malaman na bahagi nito pong Book of Romans at ito po yung chapter 8. Ito pong na-invite po akong speaker kila Kuya Francis. Si Francis po kasi mahilig mag-verse by verse eh. Pero ako po hindi ako mahilig sa verse by verse. Pero nung binigyan niya po ako ng topic noon, ito po yung binigay niya sa akin. Hindi naman po buong Romans, pero ang haba. Ilang verse pinatopic po sa akin ni Kuya Francis. Pero isa rin po ito yung sa mga pinagkuwanan ko at ikutan ng ating pong pag-aaral ngayong pong umaga. At tunay po na napakalaman itong chapter 8, dahil kahit po mahaba ito pong verses sa chapter 8, 1 to 39, meron pong mga kapatid na kabisado ang buong chapter 8. At kung di po ako nagkakamali, si Kuya Rino, kabisado po ang chapter 8. Meron pa po ba dito nakakabisado nitong Romans 8? Yung iba po, alam ko na nasa ibang church, kabisado nila itong chapter 8. Pero po sa umagang ito pong pag-aaralan natin ay nasa bandang dulo. Kukuha lang po tayo dito sa verse 31 down to 39. Pero ang ating pong main text, kung meron pong subtopic yung mga Bible nyo, makikita nyo na po dyan. At ang main text po natin ay dito sa verse 37. Sabi po dyan, in all these things, you are more than conquerors. At ayan po yung ating topic sa umagang ito. Live a victorious life. Live a victorious life. Ito pong topic na itong more than conquerors. More than conquerors ay parang cliche na po. Ulit-ulit na natin pong naririnig sa mga social media, sa mga nagme-mensahe, Pero ang tanong ay, are we living a victorious life? Minsan po nagtagumpay ang ating Panginoong Yesus, pero po ang nais niya sa atin ay mabuhay ng victorious sa buhay po na ito. Dahil hindi po tayo one-time millionaire, at after some time, pag-file ng bankruptcy na nalugi, na wala na namang pera. Ang ating pong buhay sa ating Panginoong Yesus, ito po ay living victorious sa buhay po sa Kanya. Kaya sino po dito yung mga hindi pinaglaban, o di kaya mga pagod na po lumaban sa buhay at patuloy na lumalaban pa? Ito po ang ating topic sa umagang ito. More than conquerors, live a victorious life. Ito pong ating text, hindi ko pa nalagay, Sige, bago pa tayo patuloy tayo sa mandaling manalangin. Muli, O Diyos, sa mga oras na ito, kami ay lumalapit sa inyo sa pag-aaral, Panginoon, ng iyong mga salita. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita ang kagandahan, Panginoon, at kung mga talatang pag-aaralan po namin dito sa Romans 8. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na magpamuhay victorious, Panginoon, sa buhay nito sapagkat hindi niyo nais na mamuhay kaming talunan at wala pong pag-asa sa buhay na ito. Dalangin namin hanggang sa mga susunod na oras, ikaw ang aming pong inaasahan na manguna sa amin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ito po ang ating topic, more than conquerors. More than conquerors. Konting background lang, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo around AD 57 to 58 habang siya po ay nag-stay sa Corinth. Last week, ito po yung matagal ding binabarag Kuya Jing, nagbigay po ng historical and geographical background po sa atin. Sabi pa nga, sa Las Vegas, parang Las Vegas sa Greece, ito pong Corinth na pinag-stayan ni Apostol Pablo. Pero kaya po natin ito, kaya ko po ito binabalikan dahil ang malaki pong pagkakaiba ay ito pong sinulatan niyang mga taga-Roma ay hindi niya pa po nakita.
Hindi pa po siya nakapag-fellowship dito. Hindi niya pa po kilala, siguro yung mga kapatiran doon, hindi niya mapangalanan. At unlike po sa ibang mga epistles, hindi po siya ang nag-plant ng church dito po sa Roma. Hindi po siya yung nagpasimulang gawain dito po sa mga Romans. Kaya hindi niya po ito kilala. Ngunit, mapapansin po natin dito po sa ating topic, sa mga salitang ginagamit ni Apostol Pablo, conqueror. Sino po ang kanyang sinusulatan? Roman. At ano po ang background, historical background ng isang Roman? Isa lang naman po sila sa mga may powerful empire in the world. Pang world class, international po. Kilala ang Roman Empire. Ano po? At in fact, sa school, pinag-aaralan po yan sa history class. Na ito pong mga Roman Empire ay matagal ng panahong manlulupig, mananakop. Kaya ito pong mga sinusulatan nila, makaka-relate sila. Kami yan. Kami ang conqueror na yan. Kami itong mga sinusulatan ni Apostol Pablo. At maging nga pong panahon ng ating Panginoong Hesus, ay alipin rin po sila ng Roman Empire, and even kung sinusulat ito ni Apostol Pablo, under pa po ng Roman Empire ang Judea. At maging ang humatol sa ating Panginoong Hesus, hindi man po Hudyo. Sino po yung humatol sa ating Panginoong Hesus? Ang Roman governor, lang iba kundi si Poncio Pilato. Under po sila ng Roman governor. Kaya po perfect sa kanila ang salitang conquerors. Sasabihin nila, kami itong mga conquerors. Kahit pa hindi niya pa nakita, makaka-relate, babasahin nila. Ito pong Romans chapter 8. Pero tayo pong mga Pilipino, hindi po tayo masyado makaka-relate dito dahil tayo po yung sinasakop Ito nga lang mga kailan, marinig po natin, binubuli na naman tayo ng China, yung Batanes, gagawin pong ilipat na daw po ating Shenzhen sorting center dyan So, mapapabilis po yung mga parcel natin galing mainland China. Biro lang po. Fake news po yun. Pero yung sa Batanes, parang totoo po. Na inaangkin na naman. Pero kahit po ganon, makaka-relate pa rin tayo dahil kahit wala tayong historical background, kahit tayo yung laging sinasakop, ay dito po, dahil sa ating Panginoong Hesus, we are more than conquerors. Higit pa, sa mapagtagumpay. Kaya po ang ating unang point, ay titingnan po natin dito sa verse 31. Ating pong unang point, sabi dyan, ay we are more than conquerors through Christ. Wala na pong ibang dahilan kung bakit meron po tayong ganitong pag-aaral, ganito pong topic. Hindi po dahil sa background ng ating pong bansa. Hindi po dahil sa kanino mang tao. Sa iisang rason, yan po ay dahil lamang sa ating pong Panginoong Hesus. Sabi sa Romans 8:31, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito kung ang Diyos ay kakampi natin? Sino ang laban sa atin? Ito pong talatang ito, madalas po itong ginagamit at mababasa po natin. Pero ito madalas po nagagamit sa English. If God is for us, who can be against us? Meron pa nga rin po itong awit. Kaya ito pong talatang ito, madalas pong nagagamit at madalas po, mali rin yung gumagamit. Dahil sino po ang maaaring mag-claim nitong ganito pong promise, ng ganito pong pangako? Nakakampi ko ang Diyos. Pwede po ba ito gamitin ng mga sindikato? O di kaya mga terorista, sulat po nila sa mga flag nila yan. Romans 8:31. If God is for us, kampi pa pala ng mga terorista yung Diyos, Hindi po, malabo na makita yung bagay po na yan. Ano po ang batayan para masabi natin na ang Diyos ay para sa atin? Hindi po ito sinasabi ni Apostol Pablo na ang Diyos ay para sa lahat sa parehong paraan, kundi ang pangakong ito po ay may malinaw na konteksto. Romans 8:30, atras lang po tayo ng isa. Ayan po yung pinanggalingan. Sorry, hindi ko pala nalagay. Romans 8:30, basahin ko na lang or kung pwede i-open natin sa ating malaking Bible dyan. Sabi po dito, those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. And those He justified, He also
glorified. So tatlo po, ang parang requirements na makita po natin dyan. Those he predestined, isa na po dyan, he also called. Una po, tinawag. Pangalawa, those he called, he also justified. Kailangan po tayo ay inaring ganap para po maklaim po natin na ang Diyos ay isa sa atin. Those he justified, he also glorified at luluwalhatiin sa mga huling araw. Kaya po pinapakita nito kung sino ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito po sa Romans chapter 8:31. Itong mga taong tinawag, inaring ganap at luluwalhatiin sila po at tayo po ang may katiyakang sasabihin na ang Diyos ay kakampi natin. At para malinaw, sino pong mga taong ito? Yan po ay walang Yan po ay walang iba kundi sa mga taong sumampalataya sa atin pong wala. Check, may. Yan po ay walang iba kundi yung mga taong pong sumampalataya sa ating Panginoong Yesus. Hindi po tayo magiging kakampi ng Diyos dahil yung tatay po natin ay kakampi ng Diyos, sumampalataya sa ating Panginoong Yesus. O hindi kayong pamilya po natin, hindi po per family, hindi po by barangay o hindi kaya by bansa. Yung bagay po na yan. Ito po ay individual. If God is for us, who can be against us? Narapat po na isa po tayo sa mga tinawag, inaring ganap ng ating Panginoong Yesus at kasamang luluwalhatiin sa mga huling araw. Kaya hindi po natin ito basta-basta gagamitin. Sa mga hindi po sumampalataya sa Panginoong Yesus. Na ikiklaim na kakampi nila ang Diyos. At ano po ang greatest proof and evidence na ang Diyos ay kakampi po natin? Yan po ang sunod na verse 32. The greatest proof and evidence na ang ating pong Diyos ay kakampi natin. Yan po ay pinatunayan niya hindi po sa pag-bless sa ating makakain, hindi kaya sa financial. Ito po ay pinatunayan ng Diyos na siya po ay kakampi natin sa pagsugo ng kanya pong kaisa-isang anak. Sabi po dyan, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Kaya po ang sinugo ng ating pong Diyos, na para patunayan na tayo po ay kakampi niya, ang kanya pong kaisa-isang anak ang kanya pong pinadala. Hindi po siya nagpadala ng mga army, hindi po mga anghel. Hindi po pinatunayan ng Diyos na siya ay kakampi natin sa pagpapadala ng mga sundalo. Kamukha po ng mga, mga kaalyansa po ng bansa natin, Amerika. Ano pong pinapadala ni Donald Trump sa atin? Yung anak niya po ba? Hindi naman di ba? Ang pinapadala po niya, helicopter. Hindi kaya magkakaroon ng military exercise. Bubugawin ng konti yung mga nasa mga aligid-aligid. At hindi nga lang Amerika, kasama po dyan yung Japan at iba po mga kaalyansa. Nagpapadala po ng mga tulong at bagay na yan. At sa Old Testament, ay meron din po silang ganitong version na makita po natin na if God is for us, who can be against us? At ito po ay kamukha ng binigay ng Diyos na pangako dito po kay King Jehoshaphat na sila po ay lusubin ng magkakasunod po ng mga bansa. Kung tayo po mayroong, if God is for us, who can be against us? Si King Jehoshaphat, nang siya po ay sugurin ng mga tatlo po Amonita, Moabita, kalimutan ko po yung isa. Hindi naman po Ita. Pero dito po sa kanila, sabi diyan, do not be afraid, for the battle is not yours, but God's. Parang kahawig din po sa atin. If God is for us, who can be against us? Parehas po na ang Diyos ang lumalaban sa kanila. Ngunit ano po ang malaking pagkakaiba sa bagay na ito na meron na ginawa po ng Diyos dito sa atin? Yan po yung nasa verse 32. Hindi po sinugo ng Diyos ang kanya pong kaisa-isang anak dito po sa panahon ni Jehoshaphat. Kailan po sinugo yan? Dito lang sa Romans 8. Nung tatapusin na ng Diyos ang laban
ang gera sa kasalanan. Hindi po yung gera dito po sa Israel. Tsaka hindi naman po tayo kasama dito. Sa 2 Chronicles, yan po ay laban ng mga Israelita. Wala pong Pilipino dyan. Wala pong mga Hintil. Yan po ay purong mga Hudyo. Kaya po ang malaking pagkakaiba, ang Diyos po ay sinugo niya dyan. Ang ginawa po ng Diyos dito ay hindi niya po sinend ang ating Panginoong Jesus. Ang ginawa niya po dito, yung mga Moabita, Amonita, ang ginawa niya po, pinag-rumble-rumble niya. Sila po yung naglaban, sila po yung naggera. Tatlo po yan silang magkakakampi, pero ginawa po ng Diyos, sila naglaban-laban. Yes, maganda ang naging paraan po ng Diyos sa laban na ito, pero hindi po natin compare ang pangakong meron po tayo sa Diyos na if God is for us, who can be against us? Pinatunayan niya po ng kanya pong isugo, ang kanya pong isang anak. At the next, sabi po sa point number 2 natin, we are more than conquerors through our justification. Sabi po sa 33, sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos ang siyang umaaring ganap. At sa verse 34, sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay. Na siya rin nasa kanan ng Diyos, na siya rin namamagitan para sa atin. Dito po sa verse 33 and 34, mapapansin po natin na bahagyang nagbabago ang salitang ginagamit po ni Apostol Pablo. Ito po ay nagkakaroon na at meron ng kinalaman sa legal terms, courtroom language, meron na pong binabanggit na charge against, justify, condemn, intercede. Nag-iiba na po dito ang tono ni Apostol Pablo. Nag-iiba na po ang usapin. Napupunta na po sa courtroom, na para pong napapanood natin ngayon sa Senado. Pero ano po ang pinakamalaking benepisyo natin sa Diyos? Knowing na kakampi po natin ang Diyos. Ano po yung sa tingin yung pinakamalaking benepisyo, pakinabang ng isa pong tao kapag kakampi niya po ang Diyos? Porpis po ba? Ma-approve sa porpis? Hindi kaya payamanin po ba tayo ng Diyos? Hindi na po ba tayo maghihirap? Wala na po bang kakaharaping mga problema? Hindi po, kapatid. Ang pinakamalaking pakinabang ng isa pong taong lumapit, nagpaligtas at sumampalataya sa Panginoong Hesus ay ang justification o ituring ng isang makasalanan na matuwid. Sabi po sa ating definition dito, sa isa pong libro, justification is an act of God whereby He pronounces a sinner to be righteous because of sinners' faith in Christ. Alam niyo po, ang justification, hindi lang po ito simpleng pagpapatawad sa ating pong mga kasalanan, kundi itinuturing po tayong matuwid. Tayo pong mga tao, pwede po tayo magpatawad ng kasalanan. Pero yung ituturing pa natin na matuwid, hindi na. Hindi po natin minsan nga makalimutan Sabi mo, babayaran mo ng katapusan. Hindi po natin maituring na matuwid. Yes, makakapagpatawad tayo. Pero yung ituturing na matuwid, malabo po yan. Maging ito pong illustration na ginagamit natin, hindi po sapat para i-explain ito pong justification na ito. Though simple po ang definition nito, ngunit hindi po simple o walang sino mang tao ang basta-basta pong makakagawa ng ganito pong bagay maliban sa ating pong Panginoong Jesus. Wala pong magaling na attorney o judge ang laban po sa atin sa Diyos. Ngayon po, napapanood natin sa balita yung sagutan ng mga attorney, impeachment trial. Sarap po pakinggan parang saan attorney ka na rin Parang nakakurbata na mag-objection, Your Honor Pero wala pong magaling na attorney Wala pong judge na sasapat para ipaglaban ang isa pong taong makasalanan sa Diyos. Kahit pong mga pari, sa panahon ng Old Testament, kailangan po nila maging perfect. Pag hindi po sila malinis at maayos ang kanila pong puso, ay hihilahin na lang sila doon po sa dahong
kabanal-banalan. Kaya po, dito po sa ating text, sino lamang po ang kayang mamagitan po sa atin? Yan po ay walang iba, kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Sabi po sa ating verse, no, sino ang hahatol? Si Kristo na namatay. Oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya rin nasa kanan ng Diyos, na siya rin mamamagitan para sa atin. Sabi po sa 1 John chapter 2, verse 1, parang di ko rin po ata nalagay. Sabi po dito, if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. Sabi po dyan, my dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate. No, yan po yung mahalagang salita dyan. No? We have an advocate. Meron po tayong attorney na namamagitan po sa atin sa Diyos at sa atin pong mga kasalanan. Ngayon naman ay titignan po natin paano nangyayari ito po sinatawag natin na justification o pagturing po na matuwid. At ito po ay makita natin dito sa Galatians 2:16. Sorry, mag-pass. Sabi po dito, ngunit alam namin na ang tao ay itinuturing na matuwid. Saan daw pong paraan? Sabi po dyan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. At hindi sa pagsunod sa kautusan. Kaya nga kami ay sumampalataya rin kay Kristo Jesus upang maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. At hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, sapagkat walang sino mang maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Malinaw po, no, na dito po sa talatang ito, lalo na sa una, 2 beses po yan inulit. Alala ko po, ito ay pinuruan ni Kuya Tupay natin, no? Kung Galatians 2:16. At maganda rin pong hinighlight niya dito na lagi pong inuulit ang pag-aaring ganap, ang pagtuturing na matuwid sa pamamagitan po ng pananampalataya. Ibig sabihin, ito po ang hina-highlight ni Apostol Pablo na para po tayo, no, aring matuwid, sinasabi po natin ay sa isang paraan lamang. Yan po ay sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating pong Panginoong Hesus. At malinaw na hindi po sa pagsunod sa kautusan, hindi po sa pagiging mabait, sa kabutihan, sa kapwa, pagiging religyoso. Yan po ay tanging sa pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. At yan rin po ay may kinalaman kung ang pananampalataya, no, sa ating Panginoong Hesus ay pagturing po sa ating matuwid. Ito rin naman po ang pagbabasihan sa paghatol, sa kahatulan ng Diyos. John 3:18, sabi po dito, ang sumasampalataya sa Kanya, sumasampalataya na naman po, yung requirements, ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Dahil sa Galatians 2:16, ituturing daw na matuwid ang sasampalataya. Ngayon, ano pong mangyari sa hindi sasampalataya? Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Hindi po sabi dyan, hahatulan pa lang. Ngunit, sabi po dyan mga kapatid, hinatulan na. No? Hinatulan na. Kaya po, kung sa mga oras na ito mga kapatid, alam mo sa iyong buhay na hindi ka pa nakakapag-desisyon sumampalataya sa ating pong Panginoong Hesus, wala na pong oras tayong dapat nantayin para magdesisyon. Ito po ay urgent decision. Kailangan na po natin itong gawin dahil tayo po ay nasa kahatulan. Tayo po ay hinatulan na hanggat hindi pa po tayo nagdidesisyong sumampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Hindi po tayo hahatulan pa lang eh. Nakalagay po dyan. Yung mga hindi sumampalataya, hinatulan na dahil hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos, walang ibang ating pong Panginoong Hesus. Kaya again, ito po ang pinakamalaking benepisyo at pakinabang ng isa pong taong makasalanan na lalapit sa ating pong Panginoong Hesus, ang magpaligtas at sumampalataya sa Kanya pong ginawa doon po sa krus ng Kalbaryo. Dahil kung hanggang ngayon, ang pakinabang natin at tingin po natin sa ating Panginoong Hesus ay nagpapagaling lamang ng sakit,
nag-iingat sa atin sa trabaho, nagbibigay po ng ating makakain. Mga kapatid, ang definition po ng Bible, 1 Corinthians 15:19, ang buhay daw po natin ay miserable. We are the most miserable. Sabi po sa 1 Corinthians 15:19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo na ang po dyan, kawawa sa lahat ng tao. Masama po bang umasa sa Panginoong Jesus, mga kapatid? Hindi po. Hello? 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 Check, mic. Hello? Check. Masama po bang umasa sa ating pong Panginoong Jesus? Hindi po. No? Yan nga po ang nais niya sa atin. Pero kailan daw po tinuturing na pinakakawawa ang isang tao? Kapag ang inaasahan niya ang ating Panginoong Jesus ay hanggang dito sa mundo lamang. No? Hanggang dito lamang po sa mundo. Ang definition po ng Bible sa atin, tayo daw po ay miserable. Ang buhay daw po natin ay kahabag-habag. Sa atin po dito sa mga tao, sino po yung tinuturing na natin na pinakakawawa? Yung mga nanlilimos. No? Pero yung mga nanlilimos ngayon, naka-braces na po eh. No? Nakikita natin sa Facebook eh. Parang hindi na rin kawawa eh. Parang nanlilimos pang pa-adjust no? ng brace nila. Huwag lang sana magkaroon ng iPhone. Pero sino po yung mga pinakakawawa, kahabag-habag sa atin dito sa mundo? Yan po, mga mahihirap. No? Iba naman, tinuturing po nila na kami yung pinakakawawa kapag hindi nakapagtapos ng pag-aaral, o hindi kaya nakakuha ng magandang kurso, o hindi kaya nakapag-asawa agad, o hindi kaya marami pong definition ang tao no, ng pinakakahabag-habag, ng pinakakawawa. Pero ang Bible, ano daw po ang definition ng pinakakawawa? Kapag ang pag-asa natin sa ating Panginoong Jesus ay hanggang dito, sa buhay na lamang. Mga kapatid, dito po tayo. Ano? Tayo daw po ang pinaka-kahabag-habag. Pero nandun ka ni, ano po? Naririnig mo na ang patungkol sa ating Panginoong Jesus. Umaasa na rin naman tayo. No? Kaya, bakit hindi natin asahan ito pong pinakamalaking ginawa ng ating pong Panginoong Jesus? No? Sayang eh. Inaasahan mo na ang Diyos eh. Pero, na-miss pa natin yung point kung bakit po namatay ang ating Panginoong Jesus. Ano po? At yan po ang justification na tayo po ay ituring na matuwid ng Diyos. Isa po yan sa pinakamahalagang bagay na ginawa ng Diyos. Kaya po, we are more than conquerors dahil naging matagumpay ang ating Panginoong Jesus sa pinakamalaking laban natin sa buhay. At yan po ang war against penalty and death. Ito po ang pinakamalaking laban ng tao sa buhay. Kung meron po tayong mga laban sa buhay, sa trabaho, sa pamilya, sa asawa, hindi kaya sa ating pong mga anak, ay wala na pong mas lalaki pang war na laban na problema po ng tao maliban po sa kasalanan at kamatayan. Pero ito po ang pinunta ng ating Panginoong Jesus. Ito po ang kanyang pinuruhan. 1 Corinthians 15:55. Sabi po dyan, nasaan ang kamatayan? Ang iyong tagumpay. Nasaan ang kamatayan? Ang iyong kamandag. May kamandag lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan. At may kapangyarihan ang kasalanan sa atin dahil sa kautusan. Ngunit, salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Saan daw po tayo pinagtagumpay ng ating Panginoong Hesus? Yan po ay ang kamandag ng kamatayan, no? At kasalanan na tiyak na maguhulog po sa atin sa impyerno. Kaya po ang ating last point sa umagang ito, sabi po dito ay we are more than conquerors in every life battle. Sabi po sa verse 35, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan. Kaya nga, nang sinasabi sa kasulatan, alang-alang sa iyo, palaging nasa panganib ang aming buhay, para kaming mga tupang kakatayin
Sa verse 37, ito pong ating main text, hindi, kundi sa lahat ng bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyong sa atin ay umibig. Alam niyo po, hindi natapos na tayo po ay iligtas ng Diyos. Tapusin niya ang laban doon po sa kasalanan, no? At kamatayan. Ngunit nais din po ng Diyos na tayo po ay mabuhay victoriously, no? Sa buhay po na ito. Dahil meron po tayong mga small battles dito po sa buhay na ito. At hindi po nais ng Diyos na mabuhay tayo ng talunan, walang pag-asa, no? Na hindi na tayo makangiti. Yung mukha po natin para pong sinakluban na ng langit. Naalala ko po, pupunta po tayo ng ospital, ganyan po yung mga mukha ng mga pasyente. No? Lalo na po pag mga mabibigat po ang sakit. Minsan nga po, hindi lang yung pasyente, pati po yung bantay eh. No? Yung bantay, pagod na, gutom na. Ano po, kakabantay. Kaya parang walang pag-asa, no? Pag nandun ka. Kaya po, papacheck up po kami kay tatay, hindi kaya pag na-a-admit siya, ano? Hindi naman nakakainis, ano? Pero nakakalungkot rin po eh, no? Walang kabuhay-buhay dun po sa ospital. Naalala ko nga rin po nung pumunta yung YP sa isa pong orphan children with cancer. Hindi ko po sure kung naalala pa ng ibang YP. No? Ang ina-expect ko po noon, dahil kung may mga cancer, tapos mga bata, ay malulungkot, no? O hindi kaya di makangiti. Pero pagdating po namin doon, no, sa saya at ang sisigla po nila, hindi mo makikitaan na wala pong pag-asa yung mga batang yun. Pero sabi po nila, minsan nalulungkot sila kapag wala pong mga bumibisita. At syempre po sa pinagdadaanan po nilang gamutan. Ano? Pero sa mga ganyan pong mga kalagayan, kundi man po tayo nakakaranas ng sobrang hirap na kalagayan, mahirap ngumiti, ang hirap pong mabuhay ng may pag-asa. Mahirap pong i-apply itong more than conquerors na mabuhay ng victorious sa buhay pag matagal pa ang sahod. Hindi kaya maraming utang, hindi kaya may mabigat kang sakit. Mahirap pong mga kapatid. Gusto ko pong example dito, si Paul Richard Alexander na isa pong paralytic polio survivor. At ang kakaiba po dito ay nabuhay po siya dito sa tinatawag na iron lungs, no? Ng 72 years. Na po, 72 years. Nandiyan po siya sa may iron lungs. At nabit niya po ang Guinness World Record dahil siya po ang pinakamatagal na nabuhay sa loob po ng iron lungs na yan. Nandiyan po para siyang kumukuha ng buhay. No? Nandiyan lang po sa loob na, ayan, kapag nawala po yan, mahirapan po silang huminga. Pero isa po sa mga nakakabilib dito, ito pong taong ito ay hindi po nabuhay ng walang pag-asa dahil siya lang naman po ay nakapagtapos. No? He earned a law degree at isa pa pong author. Siya po ay nakapagtapos, siya po ay naging abogado, at siya po ay naging author ng ilang pong sikat na libro. At namatay po yan last year lang, Paul Richard Alexander noong 2024. Pero gusto ko lang pong makita natin dito, no? Kung ito pong mga taong ito ay nabubuhay ng may pag-asa pa rin, siguro kung ako ito, wala na. Parang hindi na ako mag-aaral, hindi kaya bahala na ano nang mangyari. Pero ito pong mga taong ito ay hindi po nawawalan ng pag-asa. Ngunit tayo po may higit, ay may higit na pangako upang mabuhay po ng mapagtagumpay tulad po ng ating pinag-aaralan sa mga oras na ito. Kaya po pag dumating po tayo sa point ng ating buhay na parang walang kagandahan tayong makita, puro paghihirap na lang, nung makita pa kaya po natin ang Diyos sa ating pong mga buhay. Kung ganito po ang ating kalagayan, makuha pa po kaya natin siyang pasalamatan. Kaya po mga kapatid, ang kalooban ng Diyos sa atin ay hindi lamang po tayo makasurvive sa buhay na ito, kundi maranasan natin ang mabuhay ng higit pa sa mapagtagumpay na matatagpuan sa ating pong Panginoong Hesus. Sabi po dito, if we struggle to win our own battles, how can we hope to win the war? But Jesus won the war. Ito pong penalty of sin and death. How much more He can win our every single
battles. Sabi po dun sa unang phrase, kung sa buhay lamang po na ito, nahihirapan na po tayong ilaban, no? Yung mga laban po natin dito sa buhay, paano pa natin ilalaban itong kasalanan at ito pong kamatayan? Talo na po tayong mga taong mga kasalanan. No? Pero buti na lamang, we are more than conquerors dahil po sa ating Panginoong Jesus. Jesus won the war. Ito pong penalty of sin and death ay tinuldukan ng ating Panginoong Jesus. Kaya naman po may kapanatagan tayo na sa mga small battles, in every little battle sa ating pong mga buhay, sabi po dyan na how much more He can win our every single battles. Kaya kung paano po natin inasa sa Panginoon ang ating kaligtasan, ganun din naman po natin iasa sa Panginoon ang ating pong buhay sa araw-araw. Kung ang ating pong Panginoong Jesus ay yung minsang nagtagumpay sa malaking problema na sangkatauhan, laban sa kasalanan at kamatayan, gaano niya pa po kaya tayo kayang pagtagumpayin sa mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig sa mga nasa listahan po kanina ni Apostol Pablo sa verse 35. Pag-uusig, gutom, kawalan. Pero sabi po sa Romans 8:32, kanya pong sinuko ang kanya pong kaisa-isang anak. Ano pang hindi niya ibigay ang lahat ng mga bagay sa atin. Kaya po mga kapatid, ang lahat ng ito, iisa lamang po ang dahilan. Yan po ang ating Panginoong Jesus. Gusto ko pong bigyang pansin ito pong mga talatang nadaanan po natin sa umagang ito. No? Ito pong, meron po kasing mga tanong, no? May kita po tayo sa verse 31. Yan. Sa 31, 33, 34, and 35, na ang sagot po ay no one because of Jesus. Sa verse 31, who can oppose us? Who can charge against us? Sabi po dyan, no one. Dahil po sa ating Panginoong Jesus. Sabi po sa verse 32, sinugo niya ang ating Panginoong Jesus. Who can accuse us? No one. Because of Jesus. Dahil po merong justification. May ganito pong process. May ganito pong pagturing sa atin na matuwid. Who can condemn us? No one. Because of Jesus. Sa ginawa ng ating pong Panginoong Jesus. Who can separate us? Alam po natin yan. No one. Dahil po sa ating Panginoong Jesus. Lahat po yan, ang tanong ay, who? Sino? Pero ang sagot po natin sa lahat ng yan ay walang sino man kundi dahil sa atin pong Panginoong Jesus. At isa pa pong bagay na gusto kong pansin natin dito po sa ating main text, Romans 8:37. Sabi po dyan, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyong sa atin ay umibig. Pansinin po natin, bakit ang first word na ginamit po ni Apostol Pablo dyan ay hindi? No? Bakit po no? Bakit po hindi? No, in all these things, sabi po dyan sa verse. Dahil yan po ay sumasagot sa verse 37. May tanong po kasi sa verse 37 na sinagot ng, may tanong ng verse 35, no? Na sinagot po ng verse 37. Sabi po dyan, sinong maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian, ang kahapisan, ang pag-uusig, ang kagutuman, ang kahubaran, ang panganib, ang tabak. Ang sagot po dyan, of course, ay no. No? Sino ang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapagyatian? Sabi po ng ating verse, no. In all these things, we are more than conquerors. Sino ang may verse pala. Sino ang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahapisan? Sabi po dyan sa verse 37, hindi. Kundi sa lahat ng mga bagay na ito'y tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niya kung sa atin ay umibig. Sino ang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Pag-uusig? Hindi po. Yan pa rin po ang sagot. Hindi. Kundi sa lahat ng mga bagay. We are more than conquerors. No? Kagutuman? No? Parang di naman po tayo, siguro wala na akong nagugutom sa atin. Ano? Hindi. We are more than conquerors in all these things. Sabi po dyan sa ating main text. Kahubaran? Hindi. Ano? Hindi po lagi ang sagot dyan ng verse 37. Ayan po yung sinasagot nitong ating main text. Panganib? Hindi rin po. Tabak?
And ang last, hindi rin po. Kundi, ang sagot po natin dyan, we are more than conquerors sa lahat po ng yan. And last, verse 38 and verse 39, dito ko po gusto mag-end na verse dahil dito po ay kinandado ang ating pong kasiguruduhan ng ating pong kalagayan sa ating Panginoong Jesus. Verse 38, sabi po dyan, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasulukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga bagay, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kanina po, nabasa ng kuya, 1 John 5, that you may know. Kailangan daw po nating malaman. Pero ito pong si Apostol Pablo, for I am convinced, sa Tagalog, ako'y naniniwalang lubos, alam na alam ko. Ano po? At ito po ay magandang panghawakang pangako ng Diyos na kahit saan man po dalhin tayo sa mundong ito, ay we can live victoriously dahil hindi po tayo kayang bulukin ng kamatayan at sasamaan ang ating pong Panginoong Jesus. Kaya po as we end, ito po ay paalala sa atin na sa buhay pong ito ay hindi na lamang po tayo lalaban ng lalaban. No, kakayod ng kakayod, didiskarte po ng didiskarte. Dahil po ang totoo pong laban ay natapos na 2,000 years ago ng ating pong Panginoong Jesus na tuldukan ng laban ng kasalanan at kamatayan. Kaya hindi na po parang gawing buhay ang ating pong trabaho. Hindi na po parang gawing buhay ang ating pag-aaral. Kundi masulit po natin ang ating time and resources sa may mas makabuluhang buhay sa mundong ito. Kaya rin naman po, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil kahit po sa mundong itong maraming kapintasan, maraming kakulangan, nakaka-drain, nakakapagod ilaban, no? Meron po tayong ganitong pangako. In all these things, we are more than conquerors and God called us to live victorious life. Kaya muli, isa pong pagpalang umaga sa ating lahat.